ay ang mainit na issue po ng pagdating at pagharap sa Senado ni Miss Maricel Soriano tungkol po sa tinatawag nating PIDEA leaks. Kung mamaya pa pala si Rico ay totoo inamin ni Claudine na nasa Subic siya sa bahay ng kanyang mga magulang at nandoon si Raymar. May kwento na ganito pala kung bakit hindi nakakatuluyan niya ang mga nagiging boyfriend niya. Bakit daw? Eto na. Ito pala si girl. Ang gusto niya palang makakatuluyan ay isang yung talagang na makakagustuhan niya. Yung makaka-provide. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Muli po, wini-welcome namin kayo sa ating bagong tahanan. At kami pa rin po ang tatlong gamot na sinasabi ninyong hindi mabibili sa anumang butika dahil pampaalis ng inyong lungkot. Di ba naman, Romel Chika? Tama, nanay. Dahil kami lagi ang inyong kasama sa inyong True! kalibutan. At ano naman kaya ang masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Siyempre sa mga bagong tahanan, bagong isyo at mga bagong intriga. Ayun. Siyempre bagong opinion. Yan! Tama! At syempre po mga kachika, kami pa rin po ito. Walang magbabago. Lahat ng gusto nyong malaman hanggang kaya naming ibuga sa inyo. Syempre makararating. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Medyo nawawala na ipamamahay, ano? Oo. Medyo okay na, no? Okay, Ikaw, okay namamahay tayo. ka pa? Oo, ay, parang nakakalula kasi sa laki. Nakakalola. Nakalola. Alam mo kung oras siya dumating? Oo. Alas 12 ng tanghali. I'm sure. Natulog muna siya at naghintay sa atin. Ganon. Kasi daw yung traffic. Sa bagay naman po, ito yung mga panahon, mga kachika, nag-iingat tayo dapat. Hindi lang po sa sobrang init, kundi sa sobrang traffic. Yes. Grabe. Ang daming kinuumpuning mga kalsada, di ba? Sabi nga nila, ba't pa ngayon pa itinaon yan? Ba't Oo hindi pa noon, di ba? Alam mo. Hindi bale. Basta ang itataon po namin sa inyo ay ang mainit na issue po ng pagdating at pagharap sa Senado ni Miss Maricel Soriano tungkol po sa tinatawag nating PIDEA leaks. Ay, Diba? Oo. Alam mo, nung nakita ko siya, inisip ko kagad, siguro ang tagal nilang pinaliwanagan si Maria. Kinumbinsi. Para humarap doon. Oo. At nagkakaroon ng kantsawan, di ba? Mm-mm. Ayan ang matapang. Miss Maricel Soriano, palaban. Tama. Hindi katulad ng isang pastor. Pinaghahanap pa hanggang ngayon pero hindi makita. Hindi rin siya humarap sa usapin sa Senado. Ay, oo. Di ba? Pero tama lang na humarap na siya, nakita mo. Kasi pag hindi, the more na hindi siya haharap doon, hahanap-hanapin siya ng mga Ay, tao. oo. Bakit Totoo tayo yan. ngayon humarap na siya? At kung ano-ano Oo. ang kakalkalin, di ba? Correct. Kaya lamang po, hindi naman po natin maaasahan na ang lahat ay sasang-ayon sa mga ipinakita at sinabi ni Maricel Soriano. Usong-uso po talaga ngayon ang bashing. Alam po natin yan. Kaya siguro sabihin na nating 50-50. Naghati na naman po ang opinyon ng ating mga kababayan. Correct. Diba? Ano ang dating sa'yo ni Maricel nung humarap siya sa Senate hearing? Ay, fierce. Mm-mm. Oo, talagang haharapin niya kung ano yung pinatawag siya. Sumunod siya bilang respeto sa pagpapatawag. Totoo yan. Yun. Yung respeto Mhm. sa mga tagapamuno at miyembro Mhm. ng Senado, pinahalagahan Pinahalagahan niya Di yun. ba? Ang kilay. Ang kilay niya talaga, mas mataas sa kilay ko. At Ay, yun oo. ang talaga napansin ng ating mga kababayan. Ang issue pong ito, kung tutuusin, kung tawagin ng iba, ay zombie issue. Kasi Zombie. matagal na po talaga itong pinag-uusapan sa apat na sulok ng showbiz. Kaya lamang ngayon lang uli nabuksan Oo, dahil nga nakakal. dito sa PIDEA leaks. Ay, hindi May na, lumusot kasing mga dokumento. hindi namamatay-matay, kaya Oo. zombie. At siguro dito, baka mamatay na. Oo. Dahil hinarap na niya yung problema Yes. niya. Ito nga po, sa pamamagitan po ni Agent Jonathan Morales, ay inilatag nitong agent yung
di umano ay mga dokumento na ayon sa kanya ay sinabi ng kanyang source na ayaw niyang pangalanan dahil malalagay daw po sa alanganin ang buhay, sabi niya. Ito po ay naganap ayon to sa pinag-uusapan noon pang March 11, 2012. Ay, ang tagal Diba? na ha. March 11, Oo. 2012. 24 na po tayo ngayon. 2024. 12 taon pagkatapos nun. Dumating si Maricel. Ang inaasahan po kasi ng mga kababayan natin, isang masusing investigasyon ang magaganap kay Maricel dahil siya yung isa sa mga itinuturo ayon sa source na di umano. Puro tayo di umano kasi hindi naman natin siyempre, sure to, oo. di ba? Correct. Oo, ay gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot sa Unit 46C sa Rockwell. At Ay. inamin naman ni Maricel na kanya talaga ang unit na ito pero ibinenta na rin daw po niya noong 2012. Oh, yun. Di ba? Mabuti naman ang namin niya, di ba? Kasi Oo. di ba, sumulat pa nga yung si Agent. Chairman, ah, no? si Agent Morales. Oo. Doon sa may Rockwell administration na kung sino yung may-ari ng unit Oo. na yun. At maaasahan po natin kung bakit, paano ba natin ilalarawan yung mga taga-PIDEA at saka yung ibang mga miyembro na syempre parang walang alam. Yun na. Pero pinanindigan ni Senator Bato na authentic yung dokumento. Oo. Dahil yung, alam mo yung pagkabutas, yung susuotan ng Ah, yung fastener para sa puncher, folder, tawag. puncher, Ah. para maisuot yung Pen. fastener Correct. para doon sa folder. Oo nga naman, wala nga namang makikita sa PIDEA ayon kay Senator Bato kasi meron niyang kumuha Ay, may at humugot. inilik sa press. Parang ganon, may humugot. Grabe ang Grabe, husay ng kwento. ano? Ito yung pinanganak na ilang linggo na po nakararaan. Ito yung laman ng mga vlogs ni Miss Maharlika na nasa Oo. Amerika. Talaga pong huli na nung sabihin niya yung huwag niyo ako materi-teri. Doon tayo nag-isip, di ba? Dating nasa John and Marcia. Oo. Sino pa ba yun? Di ba? Si Maricel yun. At marami pa pong iba. Pero dito po sa ginanap na hearing, pagdinig po sa Senado, ang feeling ng mga kababayan natin, waste of time and waste of taxpayers' money. At binaby daw po si Maricel Soriano. Anong napansin mo kay Senator Bato? Hindi alam mo si Senator Bato, masyado siyang, hindi ibig sabihin, masyado siyang mabait. Maano? Masyado siyang mabait kasi sa mga, hindi katulad kasi ng mga ibang mga senador na una na nag-discuss ng panood naman natin, na ang feeling nila powerful sila at ang feeling nila talagang sila lang may hawak ng na yon, ng committee na yon. Kaya kung mag-question sila talagang Diretso. lusot sa sa puso ng tao. Pero ito si Senator Bato, magalang siya. Ang sabi Oo. niya, kanina ko pa napapansin, tense na tense ka. Oo. Sabi niya, pagkatapos nga nung tanungan, pagkatapos ng basahin ni Maricel, yung kanyang personal na pahayag, di ba? Oo. Hindi raw niya alam kung bakit siya naroon at naguguluhan daw siya. Yun daw po, mga kachika na mga tanong na hindi niya kayang sagutin, ipapasa niya sa kanyang abogado. Na tama lang naman. Ay, oo naman. Maselan ang legalidad. Kapag nagsalita ka dito, ikaw ang mai-incriminate, ibabato pabalik sa iyo yan. Kaya dapat lang na kapag wala kang alam, ipasa mo sa abogado. Yun ang Yun ginagawa ang ni tama. Maricel. Oo. At pagkatapos nga nun, pinagpahinga na siya, di ba? Pinaano Yun. siya. Pero ang dami nating nabasa, yung mga post talaga na hindi kagandahan tungkol kay Maricel Soriano. Katulad nung, ito sasabihin natin dahil nababasa natin, dapat pala ikaw ang gumanap na Darna para ikaw ang sumigaw ng ding ang bato. May mga ganon, di ba? Eh, talagang hindi na natin mapipigilan ang mga reaksyon ng mga tao. Mm-mm. Kasi lalo na sa social media ngayon, wala na talaga. Walang Bahala ligtas. talaga Wala sila kami. magsasabi. Walang Tago. ligtas. Mm. Pero nung matapos yung hearing, syempre pinagpahinga na si Maricel. Talaga naglalaban talaga, nagpapatambisan magkabilang Mhm. kampo. Pero kapag kasi totoo, lalabas at lalabas din naman Oo. yan. Oo. Di ba? Kaya lang, si Maricel nadamay talaga dahil doon sa iniimbestigahan na napakataas na politiko na tulad ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya maaaring maiiwas dahil ayon doon sa source ni Ginoong Morales ay magkakasama sila doon sa unit ni Maricel Soriano sa Rockwell. Ayon na doon sa source. Oo. Di ba? Kaya walang ligtas eh. Kailangang matunton. Di ba? Parang ganon. Ikaw, ano ramdam mo sa kasong ito? Naku, sa tingin ko, hindi naman ibig sabihin na palabas ito, no? Mas maganda na yung malaman natin, malaman din ng mga taong bayan kung ano ang tunay na dahilan
at kung anong tunay na totoo. At ikaw, Ramon? Ako na kasi alam mo naman, pag nalalapit talaga ang eleksyon, di ba? Mm-mm. Yung mga patay ng issue, Binubuhay. na alam naman natin yung mga sagot, pero iniikot-ikot lang hanggang may lumabas na masama, may lumabas na tama. Kaya dahil lang panahon na naman kasi ng eleksyon. Pero eto nga di ba, meron tayong matandang kasabihan. At ito ay po pwede natin talagang i-apply dito sa isyung pinag-uusapan ngayon sa Senado. Nakarating na to sa Senado, di ba? Sabi nga po natin, di ba, lahat naman po talaga ay hindi maaaring itago. May 4 na bagay po tayo na dapat laging tandaan na hindi natin maitatatwa at talagang nandyan ang katotohanan. The moon, the sun, the stars, and the truth. So isang araw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero ito po ang aming posisyon. Ipagpalagay na po natin, sabihin na po natin, nakasama nga si Maricel Soriano dito sa March 11, 2012 na isyung ito. Ipagpalagay na po natin na ang isang taong tulad ni Maricel ay nakitang naroon ayon sa mga larawan na limang iba't ibang larawan na nandoon siya at yung iba pa. Ipagpalagay na po natin na nalulung nga siya dito sa ipinagbabawal na gamot. Pero isang araw po, siya ay nauntog sa katotohanan at napag-isip-isip niya na kailangan na niyang magbago at iwanan ang kung anumang bisyo na kanyang pinagkakaabalahan. Yun po ba, ipagdadamot po ba natin sa tao? Yung kapag gusto na niyang magbago at gusto na niyang umalis doon sa issue na patuloy na ikinukulapol sa kanyang pagkatao, hindi po natin ba dapat pagbigyan yung ganon? Hindi ba natin maiintindihan yon? Yun naman ang sa akin, di ba? Ipagpalagay na natin na totoo ito. Itong lahat ng kwentong ito, meron pong pagkakataon para magbago ang sino man sa atin. Sabi nga, lagi nagbibigay ang kapalaran ng second chances. At hindi lang po second, third, fourth, at marami pang ibang pagkakataon. At dadagdag ko na rin, lahat naman tayo, di ba, nakakagawa ng mali sa buhay. Totoo. Pero hindi tayo dapat husgahan dahil nakagawa tayo ng mali. Oo. Tignan natin kung paano tayo nakabawi sa ating mga mali. Nakakaahon. Oo. Yun ang pinakamagandang paraan. Yes. Siyempre, kailangan medyo palamigin natin ang issue. Oo. Kailangan kantahan mo si Maricel Soriano. Alam ko yung unang pinili mo, pero ayoko. Di ba? Ayoko yon. Ano ba yung kanta mo? Yun nga ba? Yung kanta ko sana yung ano, Ano? siyempre napapanahon naman ngayon. O sige, Oo. maintindihan naman Gaganda tayo ko ng naman ating ng- mga kababayan, lalo na ng mga kachika. Yung bawal na gamot, di ba? O sige, paano ba yon? Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang Uy, hindi hanggan. bawal na gamot yan. Kay Freddy Aguilar yan eh. Ay, Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Bawal na gamot kay Willie Garte. Oo, kay Oo. Freddy Eto Aguilar. na nga yun. Eto yan, yung bawat yugto. Oo. Kay Willie Garte ito. Ay, di pala. At si Tito Boy Christopher Ramos ang nag-compose nito. Magaling na composer. Okay, ayan yun. Ay, yan pala Ano yun. kinakanta mo? Kay Freddy Aguilar yun. Oo. Ayan. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Huwag mabahala ka, Kaibigan, isinilang kamanggan Bulag yan. pipi at Oo, bingi. Ay, bulag ikaw. Oh, ito yung bawal na gamot. Okay, bahala ka pag nakita kay ni Maria. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam, naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal, ay ayaw ko nang pigilan, hinahanap-hanap At inaasam. Dito tayo. Pangarap ko'y di maabot. dahil sa bawal na gamot, labis kong Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Yun yun. Di ba? Awitin ni Freddy Aguilar. Hindi ka ba na mag-sorry ka kay Kaka?
Hindi kasi maganda naman ng... O, mag-sorry ka pa rin Oo, kay anak ko, Kaka. Hindi pala yung para sa bawal na gamot yung bulag pipi at bingi. Ayun naman. Naku, eto, tingnan natin kung ano ihandog mo dito sa susunod natin. Of course, mga kachika, hanggang ngayon po ay pinag-uusapan pa rin yung one-on-one interview ni Miss Claudine Barreto kay OG Diaz na napakaganda. Ako talaga, sumasaludo ako. Ang ganda-gandang panayam. Nag-viral. Oo. Nag-viral. Oo. Pinulot ng karamihan. At pagkataas-taas ng views dahil nagpakatotoo po si Claudine Barreto sa panayam na ito. Ano ang napansin mo doon? Ang napansin ko doon, nanay, nung pinanonood ko pa siya, sabi ko, ay, Paulit-ulit na na lang. Ano ba ito? Bakit hindi nila patahimikin yung patay? Ah. Pero, nung naglaon, makikita mo yung intensyon na para matuldukan na ang lahat. Tama. Diba? Kasi March 29 po, 2002 nang pumamayapa itong si Rico yan. At paulit-ulit po na nagiging issue ito kapag nagpapa-interview si Claudine. Nagpo-post, dumadalaw sa kanyang punton. Diba? Ang lagi pong sinasabi ng mga kababayan natin, ano ba? Patahimikin mo na ang kaluluwa ni Rico yan. Sabi. Oo. Pero dito po sa panayam na ito, ay sinabi ni Claudine napakalinaw. Kasi ako din ang alam ko, nag-overlap eh. Oo, Si Rico yan at Oo. saka si Raymart Santiago. At halos karamihan ng alam ng mga tao. Halos ganun. lahat. Oo. Ngayon lang po nilinaw sa panayam na ito kay OG Diaz na nun pa lang na mayapa, Biyernes Santo yun, 2002, March 29. Mahal na mahal. Oo. Nung mamayapa pala si Rico ay totoo inamin ni Claudine na nasa Subic siya sa bahay ng kanyang mga magulang at nandoon si Raymart. Yun yung Oo, sa kanya eh. Talagang binabato eh. Oo. Na, iiyak-iyak ka dyan. Hindi ka na nahiya. Nagpapakitang tao ka pa. Luha ng buhaya yan dahil nung mamatay si Rico, kayo na ni Raymart Santiago at magkasama kayo sa Subic. Oo, na Ayun. parang lumalabas, niloloko mo, si Rico yan. Oo. Kaya, Niloko mo. Oo. Di ba? Oo. Tapos, ano pa? O sige, ano sasabihin mo? Hindi kasi 'di ba, at mas maganda yung at least naliwanagan na yung lahat ng mga viewers at na lahat ng mga bashers na bumabanat kay Claudine. At least sinabi niya ng totoo. Ito talaga at inamin niya ang tunay na dahilan, 'di Oo. ba? Ito yung, di ba tayo nagbubukas ng puso pag gusto Oo. nating gumaan ang ating pakiramdam. Kailangan niya. Alam niyo po kung literal po ang ating gagamitin na paglalarawan, tinanggal ni Claudine ang kanyang puso, inilapag sa mesa, ipinaglantaran sa atin, ipinakita ang laman. At ito yung lahat ng kanyang sinabi. Yung bang sa huling Tama. pagkakataon, eto na. First and last, sabi niya, Di di ba? ba? Yun. At dakilang pag-iibigan po ito kung tutuusin. Sabi nga ni Direk Beverly Vergel, totoong-totoo yung mga sinabi ni Claudine dahil sabi sa kanya ni Rico, nung nagkakakwentuhan pa sila, dalawa ang kanyang plano. Ang pumasok sa mundo ng politika at ang pakasalan si Claudine Barreto. Wow. Yun, napakalinaw sinabi ni Direk Bev. Kaya totoo po ito, yung hanggang ngayon ay daladala po sa dibdib ni Claudine ang pagpanaw ni Rico yan. Paniwalaan po natin yun. Kasi naramdaman ko doon sa kanyang pagsasalita at sa kanyang ipinakikita ng mga nakararaang panahon na talagang napakahalaga ni Rico yan sa buhay niya. At saka di ba, Nay, gusto niya talagang ilabas na nagsisisi talaga siya ng bonggang-bongga dahil sa kanya daw, kumbaga, Hindi niya kinausap. hindi niya nagsisisi siya sa ginawa niya kay Rico Oo. yan. Hindi niya daw mapapatawad ang Sarili niya. Kung binabato daw siya Mm-mm. at sinisisi ng publiko, mas sinisisi raw po niya ang kanyang sarili. Napakahirap nun. Dahil ang dami po niyang nakatago talaga ng mga bagay-bagay na sana'y nagawa niya. Ganun naman kapag nawawala, saka natin naaalala yung sana, Oo. sana, puro sana. Sana ganito diba? ang ginawa ko Yun. noon. So, unawain po natin si Claudine sa aspeto na yon. At tungkol naman po sa kanyang pagpaparehab sa Thailand, nais din po namin linawin na hindi po ito dahil sa droga. Hindi po. Ito po yung post-traumatic. Napakatindi naman kasi nung Yung pinagdaanan dumating sa niya. kanya, Oo. di ba? At yun po ay dinadala natin sa ating dibdib at sinusubukan nating mawala kaya tayo ay nagpaparehab. Di ba? Oo nga, 'di ba? Kasi sinasabi nila pag sinabing na rehab, akala nila droga ka agad. Mm-mm. Marami kasing klase ng rehab. Rehabilitation. Diba? Oo, totoo yan. Kaya ito po yung unang pagkakataon na siguro ay masasabi natin, salamat, inamin ni Claudine na hindi nag-overlap talaga. Hindi niya pinagsabay bilang karelasyon si Raymart Santiago at si
Rico yan. At ano naman ang sabi niya tungkol kay Raymart? Si Raymart, Ay, oo. hinihingi niya yung kinuha sana ni Raymart dahil yung mga anak niya ay gustong mag-aral ng abroad dahil kinakailangan niya yung pera yun para sa kanilang mga anak. Sabi niya, Tama. napakahirap magpalaki ng nag-iisa. Totoo naman. At kung ano man ang kinuha sa kanya ni Raymart, nakikiusap siya kung maaari ibalik na sa kanya para mapakinabangan ng mga anak nila. Yun yun. Sana matuldukan na rin itong Raymart Oo. at Claudine na to na para Oo. maging maayos ang lahat. Sana, Sana diba? matapos na rin siya. Yon, ayan po, malinaw na po mga kachika. Sinabi na ni Claudine ang laman ng kanyang puso, inilantad na niya. Siguro naman po ay mauunawaan na natin kung ano ang kanyang katayuan sa mga panahong ito, di ba? O ano naman yung kanta na para kay Claudine? Nakakantaan ko na lang siya ng sometimes when we touch, The honesty's too much. Oh. Everyone to say Ano pa? goodbye Mali-mali. to you. Mali-mali. Diretso mo lang. Sometimes when we touch yan eh. Oo. Di ba? Napakagandang awit. Tinawawa sa akin lang pala ni Wendell. Di ba? O, ayan na ha. You ask me if I love you. And I joke and my On reply, my reply. I rather hurt you honestly Honestly. than mislead you with a lie. And who am I to judge you Ayan. on what you say you'll do? I'm only just beginning to say the real To you. see the real you. And sometimes when we touch, the honestly too much. The honesty's too I much. had to close my eyes and hide. And I wanna hold you till I die. Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fur in Pero me may- Subsides. Ayan. Naku, grabe. Nakakaloka ka, Wendell Alvarez. Pero ito ang hindi nakakaloka. Siyempre po, hindi kami magsasawang magpasalamat mula sa puso sa lahat ng ating mga SNNers. Tito Manny and Tita Norsky Garcia sa maraming dahilan mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. At lagi-lagi, Boycie Karagay. Siyempre, Marichu Formacion Espiritu. Julie Paras, Tita Julie, hello! Jojo and Leslie Grace at Bincula and Mama Noemi. Siyempre, Tito Abel and Tita Nini Olanday. Freely and Lara May Abrigo. At huwag kayong ano-ano dyan, Edeletada. Dribble and Mama Lota. Shoni Sebastian. Dan Daddy. Clavesillas and Mama Cel, si Daddy mo. James Vincent Navarrete and Mama Dang, maraming salamat po. At hello, Direk Franny Zamora. Of course. Siyempre, si John Anching Bautista Silverio. Randy Balaguer at Mark Valencia, mahigpit na yaka po ng pagmamahal kay Mama Lydia. Tita Flores Estrada, Ninang. Ay, Tita Flores Ninang Estrada. Tita Floresada at Ninang Litlit Kokabo. At Siyempre, ang Rhina at ang rampadora ng Sydney, Australia, Catherine Amos. At uli. Siyempre, ang atin, the most generous and the only Ninang of all time, Doña Lily Chua. Yon, mula po sa puso. Sobrang maraming salamat po. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? At eto na, ang ating. Okay. Ang bibida rito ay isang babae. Wow. Female Female personality. personality, sikat, maganda. Mm. Pero ito na pala, di ba, itong babaeng ito kasi, matagal nang nagkaka-boyfriend, pero hindi naman natuuwi sa kasalan. Lagi, Marami, palipat-lipat. Palipat-lipat, Pero iba-iba. puro pansamantala. panay-pan sa mga, laging So, boyfriend Samantha lang. rin siya. Ay, oo. Malamang, eto na nga, lumabas ang kwento, may kwento na ganito pala, kung bakit hindi nakakatuluyan niya ang mga nagiging boyfriend niya. Bakit daw? Eto na, ito pala to si girl. Ang gusto niya palang magkakatuluyan ay isang yung talagang na makakagustuhan niya, yung makaka-provide. Secure na secure ang kanyang Oo, future. future. Yun ang hinahanap niya sa isang lalaki na kahit na hindi siya mag-work at wala siyang work, makakapunta siya kung saan at mabibili niya ang kung ano ang gusto niya. So, kailangan nito yung talagang makapalang bulsa. Ay, oo. At alam mo, ganito palang sister niya. Day, nag-google pala ito. Kasi magaling itong babaeng ito. Ay, oo. Oo. Nire-research? Nire-research na lahat. Halos. Lalo na
kapag taga-abroad ang kanyang Ay! karelasyon. Oy. Nako. Eto na nga, meron nga siyang karelasyon ngayon daw na hiwalay na naman daw. Di ba? Laging may daw kasi hindi natin alam ang kwento kasi nawawala-wala ito eh. Okay. Nawalang bigla. Parang off and on sila. On and off ang relasyon nito. Kasi daw, ito si babae, kapag tumatagal-tagal, habang tumatagal ang relasyon niya, inaaral niya kung ano ang kahinatan niya sa lalaking ito. Oh, Ay. pinag-aaralan. Oo. Hindi ba dati meron din siyang ano? Sinabi mo pa. Oo. Naging karelasyon, wag mo nang banggitin kung ano, Mm-mm. na ang balita ay magmamana ng halos Hoy. milyon. Ay, totoo. Nire-research ang inheritance pala ng family. Totoo. no? Akala, Nagre-research. nagulat na nga ang lahat, di ba? Nakarating siya sa bansa noong lalaki. Oo. Inimbita siya. Inimbita siya at ito na. Sa talagang to si girl, talagang biba to eh. Abi sabihin natin biba siya. Day, tinanong daw yung tatay kasi nag-CR Oo. daw eh. Nako, how much is he worth? Day! Oo, tinanong. Sabay, Kaloka. naloka daw yung padir. No. Sabi niya, bakit tinatanong na ganito? Unang beses pa lang nakarating Oo. dito. Eh, syempre, siguro, yung girl, naiisip na ako, wala namang masama. Total, pare-pareho naman. Magsisiguro na ako. Magsisiguro na ako. Ah, Kasi, siyempre. oo. leads to ano na yun, di ba, Ah, Nay? Malapit ang kasing kasalan to eh. Pero naudlot dahil kasi na-turn off ang padir. Pamilya. Oo. Katulad ngayon, meron naman siyang relasyon. On and off. Bakit? Oo. Kasi na-google niya na naman. Ay. Na pag alaman niya, ito pala itong Lalaki. lalaking ito, ay Diyos ko. Hindi naman pala may Ay, hindi ari. may ari. Oo, kasi yun ang press release, di ba? Oo. Makyoman daw itembang Eh na sila din naman kasi nagpe-press release niyan eh. sa bagay. Pero ito na. Siguro, nabuking niya na at nakita niya na sa sarili niya mga mata at na-discover niya na wala yata siyang maaasahan na tibay sa lalaki. Ay. Gaano ba katindi ang pangangailangan ng girl na ito at naghahanap pa siya ng matininding, mayaman para sa future niya? Di ba may pera naman Oo siya? nga, di ba sabi? May, di ba nga, Mm. maraming ang nagugulat sa babae ito kasi kung saan natin nakikitang bansa, Mm-mm. pero walang proyekto. Oo. Ay. Oo. Di ba? Oo. Walang Around the world proyekto. pala siya. Ano Oo. yan? Baka gusto ng girl, yung gusto ko makakahanap din ako ng lalaking susuporta sa kagustuhan ko. Nagsasawa na siyang gastusan yung sarili niya? Malamang mauubos din yun. Kasi kung laging palabas. Wala naman kasi Ay, siyang work. oo. Pero may negosyo siya, di ba? Sabi niya. Oo, May mga pero business lang pangmayaman siya eh. din naman kasi yung negosyo niya. Paano yun? Ay, hindi hindi, afford. hindi naman to overload di diwata na ang dami nakapila. Oo. Di ba? Ito, matumalya. Oo. Nako. Kaya nga nakakaloka. Ito, Romel, bigyan mo naman kami ni Wendell ng clue. Oo. Nako, ito yung babaeng gustong-gusto na nating mag-asawa dahil nagkakaedad na rin. Ay, nako, baka iba na naman ang maisip nila kung sino ito, ha? Ay, Oo, nako. Ito yung lagi Galing ito sa pamilya ng mga artista. galing. At ang nanay nito talaga naman, talagang isa sa kilala sa Philippine show business. Eh, yung father. Yung father na, ay oo, lalo na yung maingay na maingay talaga yun. Biriin mo nga, yung nanay niya nga, hindi na masyado nagkakaroon ng proyekto, pero yung tatay niya, Ay, oo. paano pa rin? Kilala ko na yan. Oo. Maigsi lang ang pangalan. Maiksi lang. Tama na, Tito Manny Garcia at mga kapwa Oh, ayan SNNers. Yan na po mismo ang clue ni Romel sa ating blind item. Sigurado yan, hindi na po kayo mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Yes, Ah, ventilador. Grabe. Naku, ano ba ang dapat gawin? Ito na nga ang gagawin po ninyo. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at maraming salamat po. Natupad na po ang pangarap ni Romel Chica. Maraming salamat po sa 100,000 subscribers! Wow! Nanay, Maraming salamat. maraming salamat po. Pakisama Oo. po sa mga kaibigan. sa ating mga ko, sa kaibigan, inyo mga lahat. kaklase sa kolehiyo. Oo. Maraming Salamat salamat po. sa inyo mga sis. Okay. Robert Chica Vlogs, maraming salamat po. Ayan. At At maraming salamat, Wendell. At syempre, wala kayong dapat gawin. Kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At syempre, Direct Beberibehe, tulungan mo ako sa Yes. pagsabi ng please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. At mula sa puso, Direct Beverly Berhel, maraming salamat sa review, sa magagandang salita. Maraming salamat
isa ka sa mga nagpapalakas ng loob sa amin dito sa SNN dahil ikay direktor, alam mo kung anong nararapat at hindi. Maraming salamat, mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. Mahal na mahal ka namin. Di ba naman? Yes. Ayan. At sa muli po, mga kachika, walang sawang salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, dito lamang sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Yung kay Freddy pa ba, no? Limang iyong paligid, ating Ikaw pa gabi. nagpaalala.